Dini nga sa probinsya ay libre laang ang mga pang-ulam, ay kung masipag ka laang manguha, ay kung patamad-tamad ka naman ay ewan ko na laang. At yun na nga for today's video ay kung naalala nyo nakaraan kong vlog na ako ay gigil na gigil dun sa mga hipon na nakikita ko din sa pangingilaw. At hindi ko nga mahuli gawa ng wala akong dalang sirok at ako'y parang inatawanan lang ng mga hipon. Kaya naman naisipan ko nga ngayon na magdala ng sirok at tingnan ko lang kung hindi ko pa sila mahuli ngayon. At parang mimiss ko din kasi talaga ang sinigang na hipon, kaya naman ay gusto ko talaga makahuli ng hipon. Saka madalang din kasi kaming makapag-ulam ng hipon, kumbaga ay nakakapag-ulam lang kami noon kapag may mga nag-harvest ng palaisdaan. Kasi nga kapag may mga nag-harvest dito, ay naghahapansin ako syempre para mabigyan baga ng pang-ulam. Yung tipong manghihingi ka ng hipon pamain ala-ala sa pangahapin pero pag uwi mo isisigang mo. Pero dahil nga wala pa namang harvest na palaisdaan ngayon, ay matagal pa kami ulit makakain noon. Kaya naman ay naisipan ko nga na mangilaw na laang din sa dagat at mayroon din naman dito. Kaya nga lang ay medyo mahirap hulihin kapag kakamayin mo laang kailangan talaga ay may sirok. At gawa ng ibabagay mga hipon din sa dagat, medyo maliliksi baga sila kumilos, hindi katulad ng nasa palaisdaan na medyo mga pabebe laang pamulog-mulog baga. Nagdala na nga rin pala ako nitong litrohan at binutasan ko nga para paglalagyan ko ng hipon. At saka isda o di ka naman ay kasag na mahuhuli ko. Para at baga madali siyang bitbitin at magaan laang. Kaso'y mali pala yung pagkagawa ko at palpak nga. Dapat pala hindi ko na ginupit yung ritaso nung kanyang galon. As in hindi ko na dapat siya binutas. Kumbaga ay parang magmimistulang takip yung ritaso ko hindi ko tinanggal. Kumbaga ay angat-angat ko na lang sana kapag may ilalagay ako. Kaso yun na nga at ginupit ko pa yung ritaso ng galon ay di pag nagpisik-pisik ang hipon ay di wala din at makakatakas din yan talaga ay way klaro ay. Kung papansin nyo ngayon sirok ko ay butas kasi nga hindi ko na yan natahi kasi nga dalian ako gawa nung ako'y galing pa sa dagat tapos pag uwi ko ay diretso na ulit sa dagat, balik sa dagat. Kung bagay wala na akong time sa pagdatahi niya, nahiyai pa yan, makahuli pa rin naman yan kahit butas kung hindi lang mapapatapat doon mismo yung hipon sa butas. Nga pala ang mga hipon ay kalimitan niya makikita or mas marami yan sa buhanginan. Kaya nga lang ako ngayon ay nangunguha ay sa batuhan. Kasi nga ang pagbablog ko naman talaga ay sinasabi ko nga lang sa hanap buhay namin. At ang hanap buhay namin kasi ay nasa batuhan at wala dun sa may mga buhanginan. Kaya naman dito nga ako nagpunta. Pero yun na nga at meron din naman dito kaya nga lang hindi ganun karami. Bali nakakita nga rin pala ako dito ng isdang manabon. Ang mga isdang manabon nga pala kung tawagin din sa amin ay kalimitan niyang mga nakabalay sa buhangin. Gubagay nagasumiksik talaga sila sa buhangin at nakislap pa ngayon kapag natatamaan siya ng flashlight. Parang yung mata mo rin nakislap kapag nakakita ng chicks. Hey, at nandamay pa nga. Pero dahil nga batuhan din sa pinuntahan niya kaya naman ayan at nakalabas siya. Pero madali lang naman tong hulihin. Kung bagay abugawin mo nga lang siya papunta doon sa sirok ay di ayun huli na. Pero lahat naman talaga ng mga isda ay halos ay madali lang hulihin kapag gabi. Maliban na lang talaga sa pusit or yung nokos kung tawagin din sa amin. At gawa ng hayaan mo pala ng panibat ay naku tatakbo na agad yun. Ay mata ko tuloy. Malangoy ayan na naman tayo sa matakbo ay. Minsan nga ay kapag natutukan ko ng flashlight tapos napabaling lang ako ng kaunti ay naku wala na agad yun. Tinta na lang yung makikita mo. So yun na nga, ito na nga pala yung mga nakuha ko at kundi lang yung ginawa kong video sa panguhuli kasi nga ay medyo malalim at maliit lang kasi ang hibas. Abay, delikado ang aking cellphone at gawa ng pag ako'y natungo inalawit yung cellphone ay. At kahit nga papaano ay medyo marami rin pala yung nahuli kong hipon. O diba? Pwede na rin tong pansigang. Marami pa sana ako mahuhuli ay kung mababaw lang ang tubig. Ay anong lalim naman ang tubig ay hanggang bayawang. Grabe naman pagtungo-tungo niya at panghuli ng hipon. Nanisid na lang sana ako. So balik kinabukasan nga pala ay nilinisan ko na itong mga isda na nahuli ko din sa may aming balsa at naisipan ko nga na iprito na laang sila tapos yung hipon naman na isisigang ko na laang siya sa pagatpat na nakuha ko nung nakaraan. Yun natira ko bagang pagatpat, yun na ipang-aasim ko kasi mas masarap kasi ipang-asim ang pagatpat kumpara doon sa sampalok o di ka naman ay kalamyas. Mas gusto ko yung pagatpat. Pagdating ko nga pala dito sa may dagat, ayan nga hinalungkat ko lang aking mga gayak at ako ngayon mag-uumpisa na magluto at dapat nga pala ay medyo bilisan ko sa pagluluto ngayon at gawa ng nataib na. Dapat pala doon na lang muna ako nagluto sa isang lutuan. Maganda nga sana doon kasi hindi naabot ng tubig. Kaya nga lang ayan ang init naman. Pag ganito kasing tanghali ay talaga namang kasagtingan ng init doon at harap na harap sa arawan. Dito kasi sa pwesto ko ay kahit katanghalian pa yan ay okay lang at gawa ng malilom, gawa ng puno. Nga pala't dahil naubusan kami ng sibuyas kaya naman edidali ang kay mama nga pananim na sibuyas. Bugnot na naman ang kanya mga dahon-dahon. So bali ito na nga palang iaasim ko, aring pagatpat na natira ko nung nakaraan. Dalawa nga pala yung dala ko pero props lang yung isa lang ang ilalagay ko at gawa na baka mapasubra na naman ang asim ay sayang laang. Bali sa mga nag-comment nga po pala na sinasabi na ay nakakain pala yun, ay ang dami niya sa amin at ginagawa namin trompo. Ay iba po yun, iba po yung ginagawang trompo. Ayan po yung ginagawang trompo, ayan no, yung mga nakatubo din sa tabing dagat. Yan po yung mga hindi nakakain. Ito po kasing inaasim ko, ito yung mga nakukuha sa palaisdaan. Sa loob baga ng palaisdaan sila lumalaki or tumutubo. Wait lang at isasaplang ko lang aring aking lulutuin at ipapakita ko sa inyo, lalapitan ko yung puno ng pagatpat. Magtitingin ako ng bunga at ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba nila. Ayan, ganyan nga pala ang itsura ng puno niya pero halos pareho lang din naman ang itsura ng puno nila. Wait lang, lalapitan ko. Ay, wag na pala. Ayoko magbasa. Tinatamad
ako. Pero ayan, meron din pala din sa may kalapit ko. Ayan o, ganyan nga palang hitsura ng dahon nila. Halos pareho lang din naman pati ang dahon. Sa puno at dahon, yung bunga lang talaga nagkakaiba sa kanila. Isingit ko lang ulit kasi baka hindi nila napanood yung in-upload ko nung nakaraan. Marami kasing gustong sumubok or mag-try na mag-asim nito. Baka magkamali sila na makuha. Dali pong palatandaan dito para malaman nyo kung nakakain ba o hindi. Yung hindi kasi nakakain ay matigas yung laman niya. Ayan o, kita naman siya na talagang matigas yung laman niya at saka parang tuyot. Hindi nga katulad nitong nakakain na malambot siya, napipiga mo siya at saka parang kumakatas din. So yun po yung palatandaan kasi marami po kasing nagko-comment na sinasabi na ginagawa lang nilang trompo. Ay hindi po kasi ito pwedeng gawing trompo kasi malambot ito. Hindi katulad nitong isa na hindi nakakain na talagang ginagawa yung trompo. Yan din yung ginagawa namin trompo nung mga bata pa kami eh. So yun na nga at mabalik na tayo sa akin niluluto at gawa ng ako'y madaling-madali na at malapit na ring tubig ay maabot na ang aking tungko. Naku po, hindi na ako makapagluto. Pag kasi ako naabutan ng tubig din talaga mapipilitan ako lumipat pa ng aking paglutuan ay isa pang hakutin sa mga gayak ko, yanong hasol. Pagkatapos ko pa naman na rin mag-aprito pa ako, ayan o yan. Sana lang talaga hindi ako abutan ng taib. Bali nag-umpisa na nga pala ako magprito at nakakatuwa naman kasi napakagyot talaga na rin aking kawali. Tapos bigla ko tuloy naalala nung nakaraan ako'y nagprito nung mga gamya. Ay talaga namang hanggang ngayon ay nandun pa rin yung utip ng uling at hindi ko nga matanggal kahit kudkurin ko pa ng buhangin, steel wool ay hindi kayang paputiin. Ano nga pala mga isda na nahuli ko ay lahukan yan. May gangat, may manabon, may saguksok, at saka mayroon ding maliit na apahap. Nakakatuwa kasi kapag talaga nangingilaw ka kasi nga napakaraming mga isda sa gabi. Mga lagalagbaga sila. Ito nga palang inaahon ko, ito yung sinasabi kong gangat. Iba nga pala ito sa ibang klase ng gangat. Ito kasi ay kulay itim at saka lumalaki talaga sila. Saka malaman sila, hindi katulad ng mga gangat-gangat sa ilog na masyadong matinik, saka maliliit lang sila. Tapos ayan nga, at yan ang bilis ng tubig, konti na lang at talaga maabot na yung aking tungko. Sana naman ay makatapos ako sa pagpiprito bago umabot ng tubig. Nakakatuwa nga talaga kapag ako ay nag-vlog, para lang baga ako nag-picnic. Kaya nga lang ay mas gusto ko kasi may mga kasama ko, lalo na yung mga kaibigan ko. Kaya lang ay busy sila sa pagpapayaman. Kasi nga syempre kapag umiidad ka na talaga yan, gawa ng may mga kanya-kanya naman ng pamumuhay yun, mga yun. Hindi nga tulad noon nung kami mga nag-aaral pa at gawa ng kahit saan kami nagala ay kaya nga lang ay talaga ako'y laging lugi kapag uwian na. At ako'y laging mag-isa lang kapag nauwi at malayo ang aking bahay. Sila'y halos taga-bayan laang. Ay paspas naman lagi sa pagbabaykay kapag pauwiin at yan nung dilim. Tapos minsan ay nadadagasan ko pa yung tali ng kambing ay talaga naman nabaliktad yung bike. Alam niyo talaga minsan kapag medyo umiidad na talaga tayo, no, parang ang sarap balikan ng mga kabataan natin ay yung mga katangahan natin noon, yung mga kamulugan, yung mga ganyan, mga kapinghan sa buhay. Minsan ay matatawa ka na lang pag naaalala mo ay. Pero sa totoo lang, parang ako'y nakukulangan. Kumbaga ay parang ako'y nakukulangan doon sa buhay ko sa high school. Kasi nga ay parang ang bilis ng panahon na yan, no? Parang kailan laang ay mahal ka pa niya tapos ngayon ay hindi na. Aroy, ay anong saklap naman nun. So yun na nga, bago pa kung saan pa mapunta ang usapan ay kain na po tayo guys at gawa ng taib na kasi nga ay ayun ang laki na ng tubig. Paano kung paglalagyan ng tripod kaya na maitatali ko na nga lang din sa pipisik. Ay di ayun nga pumatong na lang ako din sa aking papag kasi nga ay talagang wala na akong makita din ng lupa. Tapos ayan pinatong ko na lang din yung lamesa. Lumulubog nga rin pala talaga ang aking papag kapag medyo malaki ang tubig. Kaya nga lang ay ayoko naman baguhin at taasan kasi nga ay mahirapan din naman ako pag akyat-akyat. Alam niyo kung wala lang talaga sana nakikialam dito, ay gagawan ko na talaga ito ng mismong as in yung kubo. Kasi kahit ako lang yung gumawa, kaya ko naman eh. Wow, yabang. Hindi kahit naman ako nung bata pa ay mahilig na talaga akong gumawa ng mga treehouse. Kaya lang ay syempre yun na may sa tabing bahay laang kaya hindi napapakialaman. Pag dito kayo talaga sa tabing dagat ay ang dami kasi nakikialam. So yun na nga, hanggang dito na lang po ang aking vlog at salamat po pala sa mga nanood. At kung nagustuhan nyo po ang vlog ko ay salamat po at pa-subscribe naman po ng aking YouTube channel o di kaya naman po i-follow nyo po ako sa Facebook page ko. Miss Tabudi Vlog. Yun lang po, thank you. Shout out sa Pana Family, Banta Family, John Relo Sabia, June Barts, Leonilo J. Lanes, sa New Cabalan National High School, Junior High, Drop Dead, JR De Leon at kay Jebby Solidad.